Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video dito kay Rob Trip. Alright, Comelec, pinatanggal ang poster at billboards ng kandidato sa public places. Alright, intro muna tayo guys. Alright, ito ay hinahinay na sa pagdadala ng inyong mga barila at matalim na bagay dahil pagsapit ng Enero 12 ay ipapatupad na ng Comelec ang kanilang gun ban kasabay ang pagpasok ng election period. Alright, mga poster ng mga kandidato sa public spaces, kailangan nilang tanggalin 2 araw bago pagpasok ng campaign period. Alright, panoorin po natin guys dito sa SMNI. Hinay-hinay po sa pagdadala ng mga baril at matatalim na bagay. Dahil sa pagsapit po ng Enero, sa ipatutupad ng Comelec ang gun ban sabay ng pagpasok ng election period. Samantala, yung mga poster naman, mga kandidato sa public places, kailangan nilang tanggalin 2 araw bagong pagpasok ng campaign period. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Alright yan tanggalin bago pagpasok ng campaign period. Ayan. Nakikita ang mga billboard ng senatorial aspirant na ito na nakapaskil sa overpass of footbridge sa bahagi ng Quezon City. Ang billboard, back-to-back pang makikita sa footbridge. Sabi ng Commission on Elections sa Comelec, bawal ito kapag sumapit ang campaign period sa February 11 para sa national positions, March 28 naman sa local positions. Sa oras na papasok na ang campaign period, ang mga kandidato kailangan na nilang sumunod sa mga polisiya o patakaran ng komisyon sa pangangampanya kung ayaw nilang ma-DQ. Ayan, ma-DQ. Baka ma-DQ kayo disqualified ng Comelec pag hindi kayo tumupad. Ayan, sa Enero 12 ang pagtatanggal ng campaign. Ayan, campaign period. Yung mga banner nyo dyan. Alright? Comelec Chairman Attorney George Garcia, ipinagbabawal nila ang paglalagay ng mga tarpaulin, posters at billboard ng mga kandidato sa mga pampublikong lugar, sa mga tulay, palengke at iba pa. 2 araw bago po dumating ang campaign period para sa kanila, kinakailangan tanggalin nila yung lahat ng mga naglalaki ngayon because that will be a ground to disqualify them kung hindi. Sa January 12, magsisimula na ang election period. Ang komisyon magpapatupad na ng gun ban sa buong Pilipinas para Ayan, yung gun ban din yung mga matutulis na bagay, bawal din. matiyak ang payapang halalan. Siyempre, hindi ka pwede magdala ng kahit anong dangerous weapons outside of residence nang walang kaungkulang exemption mula sa Commission on Election. Kahit pa nga, meron kang lisensya o kaya yung permit to carry outside the residence, lahat ng yan suspended pagdating ng Enero 12. Ang ilan lang na exempted sa Ayan, tandaan nyo guys, ang exempted sa gun ban ay AFP at PNP naka-duty. Ayan, maestrado, piskal, Department of Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary. Ito lang ang pwedeng magdala ng mga ay ang mga kargada. miyembro ng AFP at PNP na naka-duty, mga maestrado, mga piskal, mga department secretary, mga undersecretary, at mga assistant secretary. Sa mga hindi exempted, pero gusto magkaroon ng exemption, kailangan mag-apply sa Comelec. Kumplituhin lamang po. In just a matter of 3 days, we will release to you the exemption authority nyo. Ayan, gusto nyo M section dito lang sa Comelec magpunta at para sa inyong pagdadala. Basta kumpleto ang lahat ng dokumento. Tuloy-tuloy na ang Comelec sa pag-imprinta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon. Isa pa sa mga nasa pinal na balota para sa pagkasenador ay si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. May mga bali-balita na kumakalat daw sa social media na nag-withdraw ito ng kanyang kandidatura, bagay na pinabulaanan ni Chairman Garcia. Kasi may isang kandidato raw ang nag-withdraw at Ayan, ang daming fake news, no? Nag-withdraw daw si Marcoleta pero hindi totoo. Ayan, panoorin po natin yan. Ay, hindi po. Totoo yun. Fake news po yun. Sapagkat yun po ay noong 2022 election siya nag-withdraw at hindi po siya nag-withdraw ngayon 2025. Samantala hanggang ngayon naman ay wala pang inilalabas na desisyon ang Comelec Anbank hinggil sa motion for reconsideration ni Marikina Mayor Marcy Tidoro para sa kanselasyon ng kanyang COC sa pagkakongresista sa Marikina. Hanggat nakabinbin ang apela nito sa Comelec ay mananatili ang pangalan nito sa listahan o balota.
lahat po ng kandidato na maaaring nagkaroon ng desisyon ng COMELEC Division at kinakancel ang kanilang candidacy o sila ay dinidisqualify hanggat ang kanilang kaso ay nakaapila sa pamamagitan ng motion for reconsideration, hindi pinal ang desisyon, and therefore kung dumating sa punto na nag-iimprenta na ang COMELEC ng balota at wala pang disposisyon sa kanyang kaso ng NBank ng COMELEC, ay mananatili ang pangalan sa listahan sapagkat technically siya ay kandidato pa rin. Para sa Diyos at Ayan, tandaan nyo guys, at may kaso. Technically, kandidato pa rin siya. Alright, maraming salamat. Mga poster ng kandidato sa public places, kailangan na tanggalin 2 araw bago pagpasok ng campaign period. Alright, panoorin po natin guys at maraming salamat sa inyong lahat. At don't forget to subscribe, Rob Trip. Alright, thank you so much and peace out.